aminin natin at sa hindi, walang ginawa ang administrasyong ito ni Presidente Duterte para ayusin ang ating mga OFW. Dapat ang unang-una nilang ginawa, ipatigil yung pagsasamantala, yung pakikipagsabuatan ng POEA sa mga at saka ng labor sa mga foreign employers. Paano nangyayari na nakikipagsabuatan sila? Abay, dalawa, merong 2 sets of contracts. Kaya nga tinayo yung POEA para magkaroon sila ang mag-supervise para proteksyonan nila ang interes ng ating mga kababayang magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya pinagtatayo yung mga agency na yan, OWA. Lahat yan para sa proteksyon, sa kapakanan. Protektahan ang kapakanan. Pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW. Pero wala eh. Lahat po kurap eh. Ano yung sinasabi nating 2 sets of contracts? Hindi sana maaabuso ang ating mga kababayan kung ang nasusunod na kontrata ay yung pinagtitibay ng gobyerno, ng POEA at ng Department of Labor. Seremonya lang yan eh. Ang talagang hangad nila. Kaya sila nagpo-proseso ng dokumento ng mga OFW para kolektahan lang ng bayad. Para paduguin lang. Pagkakitaan lang itong mga OFW. Pero yung proteksyon, wala na. Kunyari na lang yun. Puro seremonya lang yun. Bakit? Lahat ng OFW yung umaalis dito, iisa ang pinipirmahan kontrata niyan. Standard contract yan ng gobyerno. Pero pagdating doon, merong isang panibagong kontrata. Siyempre, yun ang susundin doon dahil nandun sila. Dito, kunyari lang, kontrata, pinroses na namin, magbayad ka na. May processing fee yan eh. Mga kaibigan eh. Kukunan lang talaga ng pera. Ano sinasabi natin nung araw? Yung OWA, ang dapat nakaupo dyan, majority, OFW. Iba-ibang sektor. May entertainer pa nun eh, di ba? Kaya dapat may entertainers, may sektor na nagmula sa sektor ng mga overseas entertainer. Wala, hindi nila pinayagan yan. Kasi iba talaga ang pakay nila eh. Magnakaw eh. Pagsamantalahan, abusuhin yung pera ng mga OFW, mga kaibigan. Alam ko ang kasaysayan niyang OWA. Hanggang sa panahon ni Cory, pinagbababanatan ko yan. Ano ginawa nila sa pera? Di ba yung mga ina-appoint ni Cory, yung Sarmiento, kumukomunista nung araw. Tapos na-appoint sa OWA. Naging mandurugas. Yung si Pepe Sarmiento. Ano ginawa nun? Akalain ninyo, yung pera ng, kung tutuusin ito. Sa dami ng pera ng OWA, na hindi na-account yan. Walang accounting yan. Sinasadya nila na wag i-account yan. Sapagkat dyan nila kinukuha pera. Pag meron silang gustong gawing pagsasamantala. Eleksyon, yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung tumakbo si Villar na presidente di ba araw-araw nasa airport si Villar, kasama OWA, sumasalubong. Bakit? Ginagamit sa kampanya pera ng OWA
Kunyari, nagmamalasakit sa OFW, mga kaibigan. Lahat ng pagpapanggap, sipin mo, yang OWA, ang sabi natin nung araw, asa na mga proyekto nyo para sa OFW? Kasi sa panahon simula sa panahon ni Kabla Sople, nagkaroon ng mga irregular na programa hanggang sa tuloy-tuloy yan. Nung una, kinu-question natin, ginamit sa basketball ng mga artista. At saka ang kalaban yung mga professional basketball player, kinu-question natin yun eh. Bakit? Dinala pa sa abroad yun eh. Ano kinalaman nun sa kwan? Sa kapakanan ng entertainer, ng mga overseas contract worker pa ang tawag nun. Ano kinalaman nun? Manonood ng basketball? Ano yun? Pagkatapos, nag-produce ng pelikula yung kay Vilma Santos. Ang gumanap si Vilma, yung Madam X. Merong malakas na recruiter malakas sa gobyerno. Dahil presidente ng isang organisasyon ng mga recruitment agency. Kunyari, kakampanya sila. Tutulong sila sa kampanya ng pamahalaan para masugpo ang mga illegal recruitment dito sa Pilipinas. Ano ginawa nila? Ginamit na bihikulo. Yung pelikula, yun daw ang gagamitin nilang bihikulo. Si Vilma Santos ang kinuwang artista. Nung panahon na yun, napakalakas ni Vilma Santos sa takilya. Mga kaibigan, anong pelikula yun? Yung Miss X na sinyuting pa sa Europe. Mga kaibigan, yung perang ipinamproduce doon sa pelikula, inutang nila sa OWA. Mga kaibigan, pagkatapos, yun nga ang purpose daw para gamiting bihikulo sa kampanya laban sa illegal recruitment. Dahil yung istorya nung pelikula, si Vilma Santos gumanap na biktima ng illegal recruitment na napunta sa ibang bansa at inabuso, napariwara ang buhay. Ngayon, kumita ho yun. Box office. Tandang-tanda ko, sa pelikulang yung ginamit na team song, yung pong nagpasikat kay Kulit Desmang awitin na dito ba? Diyan po ginamit yung awitin na yan. Sipin ninyo, mga kaibigan, nung kumita yung pelikula, naibalik ba yung pera? Hindi. Sipin mo, yung pinuhunan, hindi na ibalik. Pati tinubo, hindi na binalik. Kaya kinu-question natin nung araw yan. Ano pa? Yung building na ginagamit ng POEA. Alam ba ninyo kung anong building dati yan? Kayong mga bata ngayon, di nyo na alam. Yan ang building ng Toyota. Delta Motors. Na pag-aari dati yan ng pamilya Silverio. Mga kaibigan, binili yan. Overpricing yung building na yan. Saan kinuha pinambili? Sa OWA. Nagtayo kayo, government agency yung itinayo ninyo. Therefore, dapat ang pera na ginamit, pera ng gobyerno. Pero ang ginamit na pera, sinandok sa OWA. Mga kaibigan, nagkaroon pa ng overpricing. Yan ang mga kinu-question natin nung araw. Wala eh. Mga kaibigan wala nangyari. Minumungkahi natin doon Bakit hindi nyo namin sabi namin, bakit hindi ninyo gamitin ang pera ng OWA para sa pagpapatayo, halimbawa, eskwela, para sa anak ng mga OFW.
Upang nang sa ganon, wala na silang iisipin. Habang sila ay nasa ibang bansa nagtatrabaho, hindi na nila problema ang pagpapaaral sa mga anak nila. Ano pa? Magpatayo kayo ng ospital para sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Alam ba ninyo, isa sa issue na binabanata namin ng gobyerno, doon sa issue na pinautang din ng OWA, galing sa pondo ng OWA, itong mga seaman. Kasi po, nung panahon na yon, ang mga seaman, hindi pa kasali yan sa mga OFW na nagko-contribution sa OWA sapagkat sila ay sea-based, hindi sila land-based. Dati ang covered lang ng OWA, yun land-based. So, ang nagko-contribute lang dyan, ang may contribution lang dyan ay mga land-based workers. Akalain ninyo, pinautang. Nakapagpatayo ng sariling ospital ang mga seaman dyan sa Intramuros, sa katabing building mismo ng Department of Lagay and Extortion, pera ng OWA. Samantalang yung mga OFW na pinagkunan ng pinautang, walang sariling ospital. Sipin ninyo yan, ha? Ang sabi natin noon, sapagkat napakalakas ng remittance ng OFW sa loob na mahabang panahon, ang ekonomiya natin na lang, OFW. Wala na tayong inaasahan, matagal na panahon na. Wala tayong ekonomiya. Ang ekonomiya lang natin, OFW. Kung wala na yan, wala na tayong pagkukunan. Mga kaibigan, ano sabi natin noon? Kasi ang kadalasang nagiging problema ng mga OFW noon, yung kanilang pagpapadala ng pera. Pinapadala sa PNB, ito naman PNB, pag sa bangko pinadala, anak ng tupa. Kung saan napupunta pera, hindi nakakarating. Paano kung may mga sakit dito, yung pinadadala nila ng pera? Mamamatay yun. Bago makuha yung pera, patay na. Kaya ano sabi natin? Magtayo kayo. Gamitin ninyo ang pera ng OWA. Magtayo kayo ng OWA Bank, Overseas Workers Bank. Magiging self-liquidating pa. Di ba? Pwedeng pagdepositoan ng ibang tao yan eh. Pwede ka rin tumanggap ng mga sanla dyan eh. Di ba? Na magagamit dito sa pagpapalago ng pera ng OWA. Wala silang ginawa. Di ba nung naupo si Presidente Duterte, yan ang sinasabi ko sa radyo. Magtayo kayo ng eskwela, ospital, bangko. Ginaya ni Bello. Tatayo raw ng bangko. Itong panahon na to, wala ka nang pwedeng maging programa para sa mga OFW. Bakit? Wala na eh. Aanin mo pa. Kundi nanloloko itong mga taong ito ng bobola, binobola OFW. Tatayo daw ng OFW department. Ano? Para saan? May OFW pa ba? Di ba nagsisipag-uwian na nga? Wala na. Mga kaibigan, nangyari ba? 3 taon na. Nangyari ba? Bello? Galit kayo sa komunista eh. Ano tawag mo kay Bello? Di ba dating komunista yan? Mga kaibigan, ngayon,
Ah, eto na. Uubusin na raw yung pera. Wala na raw. Masasay na. Alam nila kung kailan ang peche. At alam nila kung magkano. Bakit? Ito yung pagkakataon eh. Ito yung pinakamagandang pagkakataon para ubusin ang pera ng gobyerno at hold upin ng taong bayan. Katulad yung sisingilin ng mga mamamayan na gumagamit ng nasa online selling. Yan ba, buwis ba yung kinukolekta nila? Hindi buwis ang tawag doon. Ang tawag doon, extortion. Gusto nilang ma-extort, pati yung maliliit. Mga kaibigan, wala na nga kayong ginawa para tulungan yung mga tao na mabuhay sa panahon ng kagipitan. Gusto pa kikilan. Mga kaibigan, saka nakakita ng ganyang matinong gobyerno na ganyan, ang iniisip. Matino ba yan? Sa palagay ba ninyo ito nangyaring ito? Yang mga dinadanas na mga OFW ngayon, sa palagay ba ninyo, natutuwa pa yan sa inyo? Naniniwala pa yan sa inyo? Ha? Baka kaya nga nagpakamatay yung iba dahil sa tindi ng kahihiyan sa sarili nila. Masyado nilang pinaniwala ang sarili nila. Ha? Na maganda ang hangarin ng gobyernong ito para sa kanila. Inaaway nila kahit sino. Hindi naman nila kaaway, kumurahin nila. Ganun na lang, kung ibas nila. Wala namang atraso sa kanila. Pero dahil sa sobrang paghanga, tinalo pa si Nora Honor, tsaka si Vilma Santos. At least yung mga Noranyan, tsaka mga Vilmanya nun, may utak pa Away-away lang nakwan Hindi involve ang interest ng bansang Pilipinas dito, pag may nakaaway ito, kahit na involved na ang interest ng buong Pilipinas akala nila totoo sinasabi nila kahit mali Di ba? Nagkaroon ng maling paghanga. Mga kaibigan. Sabi nga natin, panahon ni Cory naman, yung mga napwesto. Siyempre, pag ang isang ahensya nagkaroon ng katiwalian, ang mapapansin ninyo ito, yung katiwalian doon sa ahensya, hindi nasusugpo. Bakit? Dahil ba sa nabigo sila na masugpo ang katiwalian? Hindi. Sinasadya yun para maipagpatuloy nila. Kasi kung ihihinto nila patuloy nilang uusigin yung mga magnanakaw, tutuluyan nila yung mga magnanakaw, hindi na sila makapagnanakaw. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang katiwalian sa gobyerno hindi nasusugpo. Sapagkat gustong ipagpatuloy. At pag pinagpatuloy, sobra pa. Yan ang totoo, mga kaibigan. Huwag na tayong maglukuhan. Panahon ni Cory, galit na galit sa akin yun, yung Sarmientong yun. Pinagbabanatan ko Natuklasan ko, yung palang pera ng OWA, isinasali sa stock market. Sipin mo, ano ba yung stock market? Sugal yun kung magbagsakan yan, kamukha nung ginawa ni Erap, di ba? Sa panahon niya. Kaya, kung tutuusin ninyo, sa laki ng pera ng OWA, yan na lang yung sinasabi nila. Kahit hindi totoo yan 18 billion lang ang pera ng OWA. Mga kaibigan, kahit hindi totoo yan, yan lang ang pagbasihan natin. I-deposito mo sa bangko yan. Ang nakawin mo yung tubo. Gaano kalaki yan? Ilang porsyento yan?
ang tubo ng 18 billion pesos sa isang buwan na mapupunta sa iyo. Huwag ka na magnakaw. Huwag mo nang bawasan yung pera ng OWA. Yun na lamang tubo o interes sa bangko. Ang laki na niyan, mga kaibigan. Hindi ka na magnanakaw. Automatic. Mayaman ka kagad. May wala eh. Mabuti pa yung buhaya. Kapag ka yung mga magnanakaw dito, tinatawag na buhaya, iniisip ko naiinsulto ang buhaya. Malaking insulto yung ikumpara mo sila, itong mga magnanakaw sa gobyerno, sa mga buhaya. Bakit? Kasi yung buhaya, nabubusog yun. Pag yung nakasagpang na yun at nagkaroon na ng laman ng tiyan nun, titigil yun eh. Matagal na naman bago umanap ng masasagpang yun eh. Ito mga to, hindi nabubusog eh. Kaya, pag tinawag mo silang buhaya, abay iniinsulto mo yung buhaya. Ginagawa mong masyadong masiba ang buhaya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kahit hindi ho sa sektor ng entertainment. Basta sektor ng OFW. Kayo ang pinakamahalagang sektor sa industriya ng overseas program na nagsimulang maitatag sa panahon ni dating Pangulong Marcos at ni Minister Blas Ople bilang Labor Minister. Aktibo tayo nung araw. Ngayon, bakit kayo ang pinakamahalagang sektor? Kasi kayo yun eh. Yung ibang sektor, nakasali dito. Sino ba yun? Di ba mga recruiter? Walang kapakanan yan. Bakit? Sapagkat sila ang naghahanap buhay at kumikita dahil sa atin na mga OFW. Kaya ikaw na isang OFW, ikaw ang merong pinakamahalagang boses na dapat pinakikinggan ng pamahalaan. Hindi yung mga pinaglalalagay nilang jumper trees, mga kaibigan, nilagay sa TESDA. Bakit? Ano sinasabi natin nung araw? Malulustay lang ang pera ng OFW. Wala naman kayong programa eh. Para ngayon, yung gobyerno ngayon, bakit nawawalda sa mga pera? Walang programa eh. Meron ba programa kahit dito sa COVID-19? Meron. Programa sa TV, meron. Tsaka sa radyo. Tapos ang pumapapel, sipin mo, kalihim ka ng PCOO, nagpo-programa ka. Ano tawag mo dyan? Ba't ka nagpo-programa? Di magprograma ka na lang, mag-resign ka na. Kinuha kang sikwatari pagkatapos magpo-programa ka sa radyo, tsaka sa TV. Sino ka? Bakit ka? Namamangka ka sa dalawang ilog. Ang dami mong papel na gustong papilan. Gusto mo, opisyal ka na ng gobyerno, media ka pa. Bakit ho nangyari at nangyayari ito sa OWA? Bakit ang pera ng OWA nawawaldas nang walang kalaban-laban ang mga OFW sa kanilang pera? Pera nila yan eh. Sapagkat kailanman
hindi pa ho nagkaroon ng mga kinatawan ang mga OFW sa board, sa governing board ng OWA. Bakit ho mahalaga na mismong mga OFW ang dapat nagpapatakbo sa OWA? Bakit? Kapakanan nila yun eh. Sino makakaalam sa kanyang kapakanan, di kundi siya? Hindi ba? Oh, parang yung mga entertainers, sino makakaintindi sa kalagayan ninyo ngayon? Kayong mga working entertainers. Kung hindi ang kapwa nyo rin, entertainer. Ngayon, iba nilagay mo, mga vested, mga politiko. Naglalagay kayo dahil malakas ito. Kaya sila napupwesto dyan. Ang namumuno, Department of Labor. E di para mong ginawang bantay ng repolyo, yung mga inilagay mo dyan, kambing, ginawa mong bantay ng repolyo. Ano ang mangyayari? Kaya ako naghahamon, sabihin ninyo, kung ni minsan nakagawa ng programa yung OWA, ang daming programa nating iminumungkahi. Ni isa, wala sila nagawa. Pinagmalaki pa, ni Bello. Nagyabang si Bello, Messianic ang dating. Akala mo, talagang totoo mga kaibigan Akala ko, itong gobyernong ito magsasalba sa mga OFW. Naging pahamak pa nga Di ba lahat ng host country inaway nito? Imbes na mag-expand at pagkakataon nila yun, very popular sana siya. Ang laki sana ng magagawa nitong si Presidente Duterte para mabuksan ang pintuan sa ng ibang bansa para sa ating mga OFW. Lalo na yung mga magagandang bansa, hindi ba? Hindi puro Middle East, na puro amoy sibuyas, amoy langka, puro baktol, mga kaibigan. Tapos ginagahasa yung mga kababayan natin Pilipina. Nito mga Arabo, walang kalaban-laban. Ito lang mga namatay na ito. Nasangkaterba, may mga napatay pala dyan dahil sa krimen. Hindi mo alam kung pinatay na lang yan Sino pumatay dyan Pagka yan, sinama-sama ng mapauwi dito para ilibing. Malalaman pa ba yan? Makakahabol ka pa ba dyan? Kung na-violate ang mga karapatan yan. Bago natin puntahan itong issue tungkol kay Sharon Cuneta at saka dito kay Lucy Torres. Mga kaibigan, bayanin yung manawagan tayo. Itong Senado, nag-imbestiga kayo dyan sa OWA. Ano yung imbestiga nyo? Bakit hindi nyo itanong sa kanila? Hindi nyo kaya. Yan ang hirap pag may iniiwasan ka Di ba? Walang kwentang imbestigasyon yan. Sinasayang nyo lang panahon nyo. Ang itanong nyo dyan sa OWA, bakit sila gumagamit ng pera ng OWA, pinambabayad sa radio station, sa programa na wala naman nakikinig? Bakit sila ginamit nilang quarantine ang mga hotel at mga motel? Bakit? Hindi ba ang daming ipinatayo? Ginastusan ng gobyerno, World Trade Center, di ba? Diyan sa Pasay, ang laki-laki niyan. Bakit pinilit na i-quarantine sa mga motel at na-overstay? Overstaying quarantine ang ginawa sa mga OFW na merong nanganak, merong namatay. Sa tagal, mga kaibigan,
Dahil sa pinagkakakitaan, maliwanag po yan. Kasabwat. Ang pinayaman, mga motel, pandemic, ang dami negosyo nagbagsakan. Isipin mo, walang magmo-motel, walang mag-hotel. Una, bawal, di ba? Sino lumabag? Di ba sila rin? Di ba sarado ang mga hotel, sarado ang mga motel? Kasi hindi naman pang-quarantine yan eh. Pang-quarantonting yan eh. Mga kaibigan eh. Sino magmo-motel? May pandemic. Lalo na yung mga motel, madalas puntahan ng mga inchik yan. Ngayon, imbestigahan ninyo. Abay, sobra pa sa plunder yan ah. Ito nangyaring ito, mga kaibigan, na lalong nagpalubog sa Pilipinas sa paglobo ng inutang. Ginamit daw dyan, para dyan. Ang justification sa pag-utang, gagamitin sa, ang tawag dyan? Dito sa, para labanan, yung kung fu virus, kung flu virus. Ngayon, si Lea Salonga, hindi ako nakikialam sana sa showbiz, pero itong mga isyong ito, relevant ho ito eh. Sa nangyayari sa bansa natin. Ngayon, halimbawa, yung kay Lea Salonga, si Lea Salonga humingi na ng paumanhin. Pero, ang sabi niya, pero naninindigan ako. Humingi akong paumanhin. Wala akong minura. Hindi ko sinabing PI ang Pilipinas. O kaya PI ka, Pilipinas. Wala akong sinabing gano'n. Tama nga naman eh. Ang sinabi niya, PI, comma. May comma eh. Tignan ninyo yung post. Tapos, Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Yun ang sinabi, liwanag eh. Marunong ba kayong umintindi ng sentence? Ng taludtod? Ngayon, mingi na siya ng paumanin. Kasi binabas siya, di ba? Ito mga basher na to, mga kaibigan, ang nalalaman nito, yun daw laging binabanggit mga magnanakaw noong nakaraang administrasyon. Nakaraang administrasyon yun, di pa kulong nyo. Kung may kaso kayo. May kaso ba kayo? Ni isa nga, wala kayo napakulong eh. Sus Mariosep, pag iba magnanakaw, masama. Yun ang katwiran dito eh. Pag iba gagawa ng pagnanakaw, masama yun. Pagka sila gagawa ng pagnanakaw, hindi masama. Ililiis nila. Ang babanatan nila, yung tao. Ibabas nila yung tao, ipersonalin para mawala sa topic, para ma-distract. Yan ang purpose niyan eh. Mga kaibigan eh. Pag iba nagmura, masama daw yun. Kahit wala kang pinatungkulan ng mura. Pag si Presidente Duterte nagmura, hindi. Ano yan eh? Ganito yan, ganun eh. Yan. Kahit sino murahin niya, pwede. Papa, Diyos, sipin ninyo, walang kilabot, di ba? At dahil sa sobrang maling paghanga nito mga to, nagagawa naman nila yan dahil may kapalit na pakinabang yan. At siyempre, pag yung pakinabang nila nanganganib, yan ang reaksyon ng mga natatakot, na manganib yung kanilang interest. Ito mga sinungaling pa eh. Ito mga opisyal natin, labor, tsaka ambassador. Ambassador, under yan ng DFA eh. Yung kung tawagin yan, Chief of Mission. Ambassador. DFA yan. Tsaka itong kuha natin, labor. Sipin ninyo, itong mga Pilipino,
mahigit 100 na. Kakaawa yung yung tatlong napanood natin sa video kanina na inilabas din sa television. Nakakaawa kalagayan nila, mga kaibigan. Kung ano yung ibinalita natin kagabi, yun din ang balita mga kaibigan Ay, wala, na iba na nga, nawala nga yung aking na-save. Ha? Baka pwedeng i-request mo nga rin, maibalik sa atin, Ako nagpapasalamat doon sa lahat ng mga nagme-message sa akin at nagpapadala sila kung ano yung mga balita na hindi mababasa minsan dito. Maraming salamat sa inyong mga effort. Ang katunayan, hindi ko lang kayo kayang pasalamatan lahat sa dami po ng mga tumatawag sa atin dito sa pamamagitan ng messenger. Meron pa dun sa Kung hindi ko matatapos lahat nabasahin, pero ako nagpapasalamat sa lahat, lalo na yung mga hindi ko dati alam na nakikinig sa atin, malalaman mo, nakikinig daw sila sa atin, mga kaibigan. Nagpapasalamat ako. At ito lang ang hinihiling ko sana, kasi kagabi, meron na naman nag-away sa ating chat room. Kung maaari po sana, iwasan natin. Pwede naman tayo magbigay ng opinion lang natin Huwag na natin pakialaman yung opinion ng iba kung hindi naman nakakabastos sa atin. Kasi mababastos mo yung tao, mauwi kayo sa pagtatalo, pare-pareho, mapagtatawanan kayo. Madadamay pa tayo riyan. Ito ang programa natin, hindi ito para sa mga troll Yun nga iniiwasan natin, kaya may panawagan tayo. Yung iba dyan, nananawagan sa television pa, nananawagan daw sila na laban sa fake news. Pero wala naman silang sinasabi kung paano lalabanan yung mga fake news. Hindi katulad natin, sinasabi ko simple lang ang pwede natin gawin sa mga troll. Ibablock natin. Kasi hindi naman sila importante Ang pakay niya, madistract ka Di ba? At wala namang kabuluhan ng mga pinagsasabi niya mga yan Iba pinag-uusapan, iba yung sasabihin. Nakakaano yun, nakakasira sa ating pare-pareho yun. Hindi lang sa inyo, sa akin, sa atin lahat. Di ba? Imbes na pwede kayong mag-suggest na kasi nakakapulot din kami sa mga nakikinig, lalo na kung may kabuluhan yung kanilang comments. Kung tayo mag-away, hindi naman tayo, wala tayong atraso sa isa't isa Di ba? Paubayan na natin ang kawalangyang ganyan doon sa mga nasa troll, yung mga troll na alam nyo na kung sino yung mga troll na yun. Di ba? Alam nyo na yung mga fake news. Hindi yun tinatangkilik nyo kasi minsan may nagpapadala pa sa akin, wala akong panahon dyan Kasi kung babasahin ko yan, panonoorin ko sila, yung YouTube account nila, di nakadagdag ako sa views nila. Ako nga paminsan-minsan ko lang nababanggit sa inyo, tangkilikin nyo naman yung ating YouTube. Kung gusto ninyong makapagpatuloy pa tayo. Di ba? Yan lalo-lalo na sa July 1, magsisimula na yung ating programa sa radyo na 1 oras. Kung gusto niyo makapagpatuloy pa yan, ang pinaka-contribution na nga lang na magagawa natin, mag-subscribe kayo. Sipin ninyo yung mga walang kabuluhang YouTube ang daming subscriber. Ano mapapala nyo ron? Ngayon, kung ayaw nyo sa programa natin, wag kayo mag-subscribe. Wala namang pilitan to Di ba? Ang hinihingi lang natin, yun lang ang pwede ninyong ma-contribute. Di ba?
Isa pang gusto kong sabihin sa inyo, katulad nung isang gabi, nabanggit natin yung tungkol sa kalagayan ng mga working musicians. Kasi kanya-kanya eh. Ang dapat yun nga, sabi ko, i-reinvent na ninyo ang sarili ninyo, ihanda nyo na. Ngayon pa lang, kanina may napanood ako sa TV, mahirap lang. Iniwan pa ng asawa, may sakit ang anak, walang maipakain sa anak. Gusto kong, naniniwala ko, pero parang hindi makatotohanan pero i-interviewin ba ng TV yun kung di totoo, di ba? Isang mahirap, alam nyo kailan siya yumaman? Ngayong pandemic, sa loob lang ng 3 buwan. Nakapagpatayo ng 3 tindahan, nakabili ng 2 sasakyan. Dahil sa pagbebenta ng manok na hilaw. Sipin ninyo yan. Nagawa niya yun sa loob ng 3 buwan, kumikita yata ng 50 mil sa isang araw. Nagsimula lang siya dun sa yung palengke na yung sasakyan. Isinalis siya ng City Hall sa Quezon City doon sa pwedeng magtinda. Yung sasakyan, libre naman kalain mo, nagsimula raw siya sa 2,000 piso, napalago niya yun. Yung mga katakataka, di ba? Hindi ka panipaniwala, loob ng 3 buwan. At yung mga kapatid niya, tinuruan na rin niya. Ano yung sasabihin ko sana sa inyo kahapon? Yun nga, itong mga entertainers, may nagbanggit nga sa atin na isa sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Sabi niya, tama yung sinabi niyo, Ka-Percy, kasi yung mga entertainers na walang trabaho, tama yung sinabi ninyo na kung pwede nilang makumbinsi yung mga kaibigan nila na dating nanonood sa kanila, tutugtog sila. Kahit, sabi nga, kahit 10 lang Pero araw-araw, meron ka 10. Di ba? Araw-araw, kumikita ka. Kahit 1,000. Yung sigurado mong pwedeng sumuporta, hindi naman malaking bagay para mahirapan ka. Di ba? Para dun sa mga gustong tumulong talaga. Ngayon, mga parties, pwede yan Di ba? I-reinvent nyo. Halimbawa, may birthday. Hindi ka niya pwedeng dahil may social distancing, di ba? Bawal ang contact. Pwede silang mag-enjoy sa inyo sa pamamagitan ng live streaming, di ba? Lalo kung nasa TV, di ba? Meron mga TV ngayon, naka-live, pwede ka mag-live stream, ano tawag doon? Smart TV. Di ba? O wag na, sa internet na lang. Pwede silang maglagay ng sound system, napapanood nila, nagpe-perform kayo, para dun sa party na yun. Di ba? At pwede silang mag-request. Bawat party, isang live streaming, exclusive, dun lang ang pwedeng manood. Gawin ninyo yun. Tuklasin ninyo yung paraan. Di ba? Paano nyo magagawa yun? At naniniwala ko, kung mga tigli-500 audience nyo, bawat performance nyo, kung may 20 kang tigli-500, magkano yun? 10 million. Kung lalo na kung grupo kayo, di ba? 10 mil, araw-araw may ganun ka. Pwede naman tumawa, di ba? Ang importante, makasurvive. At eto pa, ako, nag-iisip din, paano kung magkaroon tayo ng konting puhunan? Pag-isipin nyo kung anong negosyo, kahit maliit, ang pwede ninyong simulan, na pwede ninyong kitain. Hanggang hindi matagal ho yan, bago makabangon tayo. Lalo na kung incompetent ang mga nakaupo.
mismanage tayo eh. Sa totoo lang eh. Itong pandemic, mismanage ito. Kanina may pinakikitang statistika, number 1 daw ang maraming cases, Indonesia, 40,000 mahigit. Sumusunod doon, ilan libo lang ang diferensya, Singapore. Pangatlo na tayo. Tayo may magpo 40,000 na eh, di ba? Oh. Ngayon, mali yung statistic na yon. Alam mo kung bakit? Hindi dapat number 1 ang Indonesia. Dapat tayo number 1. O kaya yung Singapore. Bakit nyo nasabi? Kasi ang population ng Indonesia malaki. Kumpara sa atin. O, ilan ang, hindi ko alam ha, ang exact number of population ng Indonesia. Pero, alam ko, baka hindi lang natin doble yun, ang bilang nila. Kaya mas mababa yung comparatively, ha? Kung ikukumpara sa atin, mas malaki tayo. Hindi ba? Maliit lang yung bilang natin, pero hindi tayo kasing dami nila. Maliit pa rin sila, mababa pa rin sila. Oh, kaya mali yung nilalabas na tayo pangatlo. Hindi, mas mataas tayo sa Indonesia. Kung ang pagbabasihan mo, number of population. Oh, dapat marami sa kanila dahil mas marami silang populasyon. Ba't konti lang ang diferensya sa atin? Mas konti populasyon natin. Oh, yun mga kaibigan So, ngayon pwede lang yung maisip. Isip mo, kawawa, mga driver ng jeep. Sinasamantala na itong pagkakataon para maisaksak nila yung mga pagkakakitaan nilang negosyo, pati negosyo na sila lang ang kikita. Ito mga bagong modernong jeepney raw na yan. Kung may nagsabi nga sa akin, mas delikado yan eh. Kasi yan, kulob. Ha? Mas delikado ang contact dyan ng tao kaysa sa jeep na open na yung hangin nagsisirculate talaga. Doon kulong bale, bukas baka mapag-usapan natin yan. Ang importante ngayon, taga nyo sa bato. Ano mang pagpapasyahan ninyong negosyo ngayon, wala nang pinakamaganda kung hindi sama-sama kayong pamilya. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay ng isip. Kumbaga sabi nga huwag kayong magsasariling kalooban sa pagpapasya ngayon sa papasukin yung negosyo. Unang-una, lahat naghihirap. Kung wala ka mang ipupuhunan, ang tanging magagawa mo siguro lumapit sa iba, di ba? Mangutang ka para ka makapagsimula. Pero siguraduhin mo, kung dadating ka sa puntong mangungutang ka, siguraduhin mo, hindi mo mawawaldas lang yung pera. Kasi yan na lang ang pagkakataon mo. Yun ang lagi mong isipin. Last chance na to Di ba? Isama nyo pamilya nyo sa negosyo. Walang pinakamadali para kayo umasenso. Para malaman din ng isa't isa sa pamilya nyo kung gaano kahirap ang gumawa. Di ba? O ang makasurvive. Para sa ganon, at the same time, na ituturo ninyo sa mga anak nyo kung paano yung paraan para ka makasurvive. Di ba? Babati-bati muna tayo. Sabi, itong mga pinadadala rito, mga, hindi ko maintindihan ito nanggugulo lang ito kung ano-anong, pinaanin namin itong mga pinadala mo. Ha? Sino ba itong Joselito Matricio na ito? Ano ba yung pinadadala mo, Joselito Matricio? Ha?
Wala kang magawa, matulog na lang kayo kaysa mambuli kayo, di ba? Tulog na lang kayo, wala namang mapapala kami dyan eh. At saka ano mapapala mo sa amin? Hindi mo rin kami kayang paniwalain, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa amin. Oh, bati-bati muna tayo ha, mga kaibigan. Babatiin ko si Kajun Mariano. Dating artista ho yan, actor yan eh. Si Roy Japantur, ha? Ay binabati natin eh. Mingi tayo ng paumanhin. Hindi ko mababati yung taga-Osaka. Nawala yung pangalan eh. Nawala yung kuwang ko rito. Binabasa ko eh. Si Walden Kihanberry, isa rin hong veteran musician yan na nakabase sa Guam. Pamilya rin yan eh. Mag-asawa sila, tumutugtog sila sa Guam. Yun namang anak nila na si Junior ni nasa Malaysia naman yun, ang asawa naman Malaysian, pareho ding musician, singer. Ang gagaling din, mga kaibigan. Yung ating mga katropa sina Arlene Tañedo Barrias at ang kanyang husband, Simon Barrias, dyan po sa Amsterdam. Ang mga katropa natin sa Italy, Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy, at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, katropang Jorge Beichong. Sa Michigan naman, si Andres Bonifacio. At si Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, ang mahusay na singer-actor, si June Di Valencia. May nakaligtaan ba? Si Maria Cruz, TC Cuevas, nanonood po from Kuwait. Si Pedro Pinduco, si Henry De Leon Esposo, Rudy Santos, siya po ay original member ng bandang Horoscope at nakabase siya sa California. Si Philip Glenn Araw ng Quezon City, matagal na rin nating, matagal na sumusubaybay sa atin. Si Kagawa de Llena Eliasar Kalunsag, ang kanyang husband, si dating Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Aurora Lim ng New Jersey. Si Rebecca Estrella. James C. Mata. Si Noli Jacinto. Alicia De Roca ng Baclaran. Ito yung mga taga-Baclaran ito eh. Elmer Catulin, si Marisa Martinez, Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, California, si Hector Ponasier ng New York, pinabati natin, no? Placido Corbito, si Oswald Cortez Santos Jr., si Art Bell Jr., Reynaldo Bonifacio, isa rin pong veteran musician na nakilala rin sa Japan, kasama ng bandang Halimaw. Halimaw ang pangalan pero magaganda lalaki. No? Meron ngayon eh. Ganda ng pangalan, ang pangit eh. Di ba? Si Kaloy Lising, si Cherry Noblezada, si Reynaldo Galang, si Tahiti Papete Bora Bora, Eden M. Leiba, si Eddie Kiazon ng Sydney, Australia. Si Oldies But Goodies, isa rin pong musician yan. Magaling yan. Galing kumanta niya, no? Si Romualdo Reyes, Cheryl Belen ng Antioch, California, Francis Rodriguez, nakatropa natin sa Barberia. Si Danilo Araraw ng Tansa, Cavite.
si Eden Katindig Kiotcho, Ricky Valero ng UST, at ng Bulacan, si Greg Belus Jr., Aida Trillana ng Paris, France, si Mimi Basalio, Marlon Pexon, kaibigan natin sa Chicago, si RJ Rivera, Raul Correa, Rafael Lito Joaquin, Mercado Season Felipe Deport, Leonard Sunga ng Temecula, California, Jun C. Gases, ang batikang bokalista ng dating bandang Abracadabra, nasa Guam din po, si Jun Gases, si Romel Penecitos ng Sauyo, Quezon City, si Frank Dones, AG Bistal Magalona, si Benedy Tunggol ng Mexico, Pampanga, si Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo, binabati natin, isa rin musician at matagal na nating taga-subaybay din po, si Annie Town Drow ng London, United Kingdom, Chito Manalo, isang dati rin pong musician na nakasama natin sa Japan, 1977 hanggang 78. Doon kami na destino sa Sasebo. Alam ba ninyo yun? Pangalawang biyahe ko yun doon nung magkakita kami. 76, yun ang unang-una kong narating, Sasebo. Nandun ho ang pinakamalaking naval base ng US. Yung Sasebo ay party po yan ng Nagasaki. Pero yung Sasebo, nasa dulo ng Japan yan. Dulo ng South. Yan. Sa Kyushu. Yan po. Si Kaloy Leasing ng South Korea. Nasa South Korea pala si Leasing. Mr. Leasing, Kaloy. Si Rolly Hernandez ng Maynila. Si James Mata ng Cavite. At ang kanyang partner na si Elena. Si David Valencerina ng Caloocan, si Senyor Tonet Pabia, isang veteran musician din po. At sila po yung bandang nag-frontak sa The Beatles nung nag-concert po sa Pilipinas, dekada 60. Kasama niya si Joey Pepe Smith. Si Kaka Mori, Loida Haruda, si Benigno Zamora, Ricardo Macapagal, Salditing, sama may bahay sa Amerika. Kung ako tatanungin ninyo, pinipili tayo ng mga nasa media, ng nasa social media, na pag-away, tuloy-tuloy ang away ng Marcos. Kung ako, kalimutan nyo na yan. Hindi na ho natin mabubuhay si Ninoy at saka si Marcos. Tapos na yan. Hanggang hindi nyo tinatapos yan, watak tayong mga Pilipino. Hindi tayo marunong matuto. Gusto nyo, pag-usapan pa rin yung panahon ng Kastila? Saan tayo pupunta niyan? Kaya tayo, ika nga po, nilalapastangan. Alam ng mga dayuhan na wala tayong pagkakaisa. Lalo na mga inchik. Kalahin ninyo, may nakatakas na inchik o pinatakas sa krami. Ano ba yan? Si Alex Darang ng Roma, Italia. Si Emil Chodosio. Nelson Beblañas ng Doha, Qatar. Virginia Timpug. Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Si Virgil Macabasco Payumo ng Porter Ranch, California. Si D. Michel. Hilario Baldubino ng Tondo. Baste, si Sebastian. Happy 449th anniversary daw ng Maynila. Fred de la Vega. Totong Flores ng Iloilo Province. Levi Panahon. Sergio
Gerulaga, Russo Feliciano, Redi San Miguel, Francisco Ege, Leonardo Arumin, mga taga-Herbosa raw, apo ko, ay binabati niya, apo niya, dyan sa Herbosa Tondo, si Nabian, Shane, CK, Beans, Simrich, Baby Ashley, at Aaron ng Tondo, sa Herbosa. DC Encarnacion, si Ompo Bermudez, Marisa Martinez, Rogelio Alfonso, Anit, nabanggit na natin yun. Edgar Ellen Katindig ng Exeter, California, USA. Nick Ignacio, Junski Walter Monhicabs, G. Hernandez, si Joseph Llanera. Ba, nabuhay si Joseph, matagal tong nawala. Nakikinig sa atin dati yan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat